Good morning guys. Ayan, grocery day ko today. Napaaga ang day off ko. Split off ako this week. So magiging Thursday, Saturday ang off ko. Kaya napaaga, mamimili ko. Marami kasing trabaho ng Friday so kailangan kong pumasok. Yung weather. Maulan. Ilang araw na yung nag-uulan. Sobrang gloomy. Sobrang gloomy. Ano na? Ang temperature lumalamig na yan. 12 na lang. Pero dahil nga medyo mahangin at kulimlim, mas malamig yung feel niya. Dami ng bulaklak nila. 10 each. Tapos yung malalaki 20. Doon muna ako sa shampoo, mga toiletries. Solo ko ngayon kasi may pasok si Jermaine. So I guess most of the time ako na lang talaga mag-isa. Ayan, magta-try ako ng ibang shampoo. Baka sakali mag-work. Ito binasa ko yung review. Maganda yung mga review sa Korean shampoo siya. Ewan ko paano basahin. Ryu. RYO. Pero yan. Try ko lang. Baka sakali mag-work. Sobrang dry na talaga yung hair ko. Tapos nagpuputol-putol. Marami naman sila ibang option. Ito meron sana yung Fino. Pero conditioner lang yung meron sila. Walang shampoo. Kaya ito na lang muna. Subukan ko. Not bad naman ang price 15. Tagal ko naman gagamitin yan. Hindi naman siya mabilis mo. Basta malaki. Ilangan na ba laman ito? Hindi ko makita. 480. 480 mil. Lipat na tayo sa may mga swimwear pa sila rito. Naka-sale na. Kasi lumalamig na. So nag-iiba na yung yung weather. Kaya mostly naka-sale na yung mga pang summer nila. Medyo mahal pa rin. Naka-sale na yan. $9.50. Peppers meron pa ako from last time. So I'm good. Cherry. Maganda ba ang cherry nila? Hindi masyado. Yung nabibili namin sa TNT masarap Mahal nung jackfruit na peeled na. $9. Mas mahina bumili nito sa sa Hong Kong supermarket. Or minsan sa TNT meron sila. Konti lang yung ko kasi may mga ilang gulay pa ako dun. Ayoko kumuha ng kumuha, baka masayang lang. So yun talagang kailangan ko lang. Ayan, sibuyas na pula. Mayroon pa ako ng dilaw. Tapos patatas. Ang dami na rin dito sa superstore yung mga naka-ready na pala na pagkain. Para sa mga busy na nagtatrabaho at single naman. Ayan, hindi ka na magluluto ng marami yan. Kaya lang medyo pricey rin talaga. $8 yung maliit na ganito. So mas maganda mag meal prep ka na lang sa bahay talaga. Kuha na ito sweet potato na vermicelli. Gawa ko ng japchae. Pasta. Ito pag naubusan talaga ako, nag-stock up ako. Kasi minsan pag sunang madalian lang Alfredo o carbonara. Tayo spaghettini. Ito, sarap tong hibiscus tea nila. Ay, yung white pala to. Dalawahin ko na. Ito at saka ito.
Ginger peach, masarap din. Okay, lipat na ako sa kabila. Kailangan ko na lang ng yogurt, itlog, tinapay, tsaka plain yogurt. Plain yogurt para sa shawarma rice. Tapos na ako sa superstore. Dito ako ngayon sa Lucky. Try ko. Tagal ko na rin din napunta rito. Parang taon na din. Iba na nga yung setup nila ngayon. Sa tagal na, nag-iba na talaga. Pag magawa ng fa, ito yung ginagamit ko. Kuha nga ako. Sakto malamig na ang panahon dito. Sigarilyas, makabili nga. Masarap pa sa sinigang. May taro leaves sila rito. Mas pumibili ko kaya kailangan i-dry out kasi ito lalo walang araw. Sa malunggay 6.15. Maraming option dito sa ano eh. Ayun, may sayote, saluyot. Fresh na saluyot. Yun ang maganda rin sa may Lucky, marami silang mga ganyan. Talbos. Ayan, meron silang fresh na pandan, 363. Yan, tapos na ako mamili guys. Dito na ako bumili ng karne sa ano, sa Lucky kasi may mga magandang deal din naman sila para hindi na ako pupunta sa may kabilang side. So uwi na ako, nabili ko na lahat ng kailangan. Ang dami nilang bagong option dito. Sabi ko ayos din ang ano nila ang mga tinda nila ngayon. Siguro dahil nga tagal ko ring wala na hindi nagpupunta dyan. So marami silang mga deal. Hindi na ako nakapag vlog doon masyado kasi ano, ang lakas ng tugtog, tas ang daming tao, biglang dami yung tao. So ayan, pero okay naman, napamili ko na lahat. Tapos saan tawag mo doon, sa Superstore naka-discount ako ng $50 kasi meron akong points sa PC. So ginagawa pa, nag-grocery ako, yung credit card ko na ginagamit. So right away babayaran ko para ma-accumulate ko lang yung points niya. So ayun, sayang din yun, 'di ba? $50. Yan, bahay na pala ako guys. Ito yung mga napamili ko. Andun pa iba sa baba. Yan, so nakabili ako ng mga tinapay. Halo-halo na to sa Lucky at saka sa Superstore. So ito sa Lucky ko binibili to. Masarap tong ano nila eh. Yung tinapay nila para sa banh mi. So baka mamaya or bukas makapaggawa ng banh mi. Tagal ko na rin din ang gawa nun. Kasi last time bumili ako sa Hong Kong, mas gusto ko to kaysa dun. So yan, tapos itong buttercream. Tapos itong light cheesecake na maliliit sa ano rin yan, sa Lucky. Sliced bread, putok, bagel. Yung lumpia wrapper na malaki at saka maliit. Tapos kamote, squash, bean sprout. Ito, bumili ko ng ano. Ang tawag mo dito? Sigarilyas. Masarap yan para sa sinigang. Tapos, Nivea. Tsaka ito yung shampoo. Itatry ko. Sana mag-work. Shampoo tsaka conditioner. Spam, corned beef. Tapos ito, na-miss ko to eh. Tausi na sardines. With tausi sardines. Tapos, Korean barbecue. Bulgogi. Toyo. Yung sugar na whole earth. Tapos crispy fry. Tsaka sesame seed. Glutinous rice flour. Gagawa ako ng ng palitaw latek. Tapos rice seasoning. Yung annatto powder, hummus, black beans.
Tapos chicken cubes. Cottage cheese, plain yogurt, coffee creamer na hazelnut. Tapos cheese, yogurt. Ito yung kinuha kong tea. Ginger peach at saka hibiscus. Nakabili na ako finally. Meron sa Lucky. Yung crab meat. Masarap to pang crab meat rice eh. Frozen banana, okra, peas, saka ito pala si Jermaine. Nakuha na niya yung kanyang bagong ID. Yan. Ano yan? Galing sa yung license niya. Kasama na dyan yung citizenship pati yung health card. So, hindi ka na magdadala ng separate na. Kailan pa yan dapat dumating? Nung 17 ko ginawa. Kaya lang parang manipis Parang mas manipis siya compare sa dati. Ayan. Pwede ka na mag-practice mag-drive. Kaya mo na ba? Pag maganda-ganda panahon. Pero dapat sa muna tayo, sa looban. Bawal muna sa labas at mahirap na. Kailangan make sure muna makapag-practice siya ng gusto. Tapos ito na yung the rest ng grocery. Hindi ko na panilabas. Bumili ko ng hot choco, condensed, tomato paste, calamansi extract, ebap, gata, coconut milk. Tapos patatas, isang sibuyas na pula lang kasi ginagamit ko lang siya pagka magsha-shawarma or sa iba usually yellow ang gamit ko. Yellow onion. Tapos no peas, garlic, maraming garlic. Plums. Ang tag mo dito? Cauliflower. Tapos spaghettini, yung sweet potato na vermicelli, itlog, canton, bihon, at saka yung pang banh mi. Yung pang pho na noodles. Tapos, na siya yung ampalaya, nadikit sa malamig. Parang na lumambot siya. Cucumber, talong, green onion, bok choy. Tapos nakabili ko nito, yung mussel. Gagawin ko siyang baked mussels. Matagal-tagal na rin din nakagawa nun eh. Maganda tong brand na to kasi ito yung malalaki. Kaya masarap talaga siya pang bake. Tapos beef, tapos liver, longganisa, salmon, ground pork. Ito, beef chuck eye roll. Na slice na siya na maninipis. Tsaka beef short plate. Slice na din. Tapos ito, may umorder ka sa akin ng barbecue. So, gagawin ko to sa katrabaho ko. Then, yun na yung the rest nung napamili. May mga karne pa ako rito, kaya hindi ganun karami yung binili kong karne. Tapos yung mga ganito, mura naman yung iba niyan. Halos pareho din sa Wahing, kaya hindi na ako nagpunta ng Wahing. So, yan. Naka ako sa Superstore 264. Pero dahil nga discounted ng 50. Kaya 214 na lang yung binayaran ko. Sayang din yung points na yun. Kaya mas gusto kong ginagamit sa baybayad na agad para mag-accumulate ng points. Tapos sa Lucky, naka 200 din ako. Ayun, gagawa ko ng palitaw latik. Alam ko napakita ko nito sa vlog kaya hindi ko na random na lang. Ito yung leftover namin. Gumawa ako ng gamjatang. Yan yung bao nila, yan din yung lunch namin ni Jermaine. Usually yung gamjatang pork bone na potato soup. Pero ito lagyan ko siya ng beef instead na pork. Roast ko lang muna itong latik. Tsaka latik sesame seed. Tapos after gawa na ako ng latik. Ito na yung roasted na sesame seed. Kinul down ko lang tapos nilagay ko sa ziplock at saka ko siya dinurog. Pinagulungan ko ng bote ng ketchup. Yan. Tapos natin ko lang itong latik. Lang to yung isang lata nitong gata. Siya mo lang siya na maglatik.
halo once in a while pero wag lagi. Hanggang magano siya. Magmantika. Tapos pag nagmantika na siya, lalagyan ko na siya ng coconut milk, evap, condense. Tapos yung sesame seed. Ayan, ako lang siyang kumulo. Pag kulang sa tamis, lalagyan ko ng konting asukal. Pag hindi naman, once na kumulo, ilalagay ko na yung glutinous rice flour na parang pangpalitaw. Tapos hanggang yun, pagka lumutang na siya, okay na. Titikman ko lang siya. Pag okay na yung lasa, pwede na yun. Tapos ginagawa ko, nagtitira ko ng konting glutinous rice flour. Iyaano ko lang sa tubig, lulusawin, para may pangpalapot. So yun, yung latik, ang bango na. Pagka ganyan na kulay niya, ayoko siya ng sobrang tostado. Pag ganyan na kulay niya, add na ako ng gata. Tapos condense evap, konting sugar. Sakto to pagdating ni Habi, luto na. Pauwi na rin kasi yun. Para may merienda. Sakto pag malamig ang panahon. Yan na yung palitaw latik guys. Luto na to. Lumutang na yung palitaw eh. So ititiken ko na lang siya. Tsaka okay na rin yung sugar sa akin. Pagkatiken, konting kulo, tapos okay na. Ayun, tapos na. Napalapot ko na siya. Ganyan yung gusto kong lapot. Kasi once na nag-cool down to, mas ano pa to eh. Mas lalapot pa siya. Ayun na siya. Maulan. Buti tapos na ako mag-grocery, nag-uulan. Kanina nag-grocery ako, ambon pa lang eh. Pero laki na ng dilim. Buti naka-jacket ka kasi malamig. Wala na atang summer, tapos na. Isang buwan lang. Saglit lang, ano? Kaya nga. Iyon, dinner time na. Nakapag-prep na rin ako. May order akong barbecue. So, minarinate ko na yan kanina. Tapos, nagluto na rin ako ng dinner namin. Ano lang kami ngayon? Banh mi na sandwich. So, yung beef sinote ko sa onion, garlic, ginger. Tapos, kulang ako ng daikon radish. So, carrots, onion, cucumber, cilantro. Tapos yung pang seasoning pala na ginamit ko doon sa beef is hoisin at saka oyster sauce. Tsaka konting peanut butter. Tapos yung dressing na ginamit ko, mayonnaise, sriracha, at saka hoisin. So yan. Loaded. Yan yung binili kong tinapay kanina kaya ang lambot-lambot pa niya. Yan. Tapos ako na manood ng movie. Ganda rin yun, no? Okay din. Yung ano. Devils Wear Prada 2. Pero parang mas maganda yung ano. Siyempre, iba yung kumbaga yun, yung Kumbaga, original na. yun yung ano eh, yung pumapasok pala siya doon sa eksena eh, no? Ngayon nandun na siya eh. Kaya, tsaka ilang taon nang nakalipas. Trabaho, yun. Yung ano, yung nagtatrabaho siya, nagsara, lipat siya. Kailangan niya naman Kailangan ng trabaho, hindi ka pwede mo lang trabaho eh. balik uli siya doon sa dati. Ayaw man niyang bumalik doon eh, no? Gusto niya kasi maging journalism. Journalist. So, ganun din sa trabaho namin. Medyo, medyo marami. Minsan nakaka-burnout na, nakakasuya na pero kailangan eh, di ba? Dahil nga, Mahirap nga lumipat na walang kapalit. Kailangan may kapalit na muna. ang daming trabaho namin. Tapos yung mga tao namin, hinahati-hati nila para maging 3 shift. Dalawa lang. E pag nagkasakit yung isa o kaya may emergency, isa lang yung papasok, hindi na pumapasok. Siyempre, So, pag napapagod na, magkakasakit. Oo. Hindi advisable. Sobrang skeleton crew nung grupo namin. Ng mga vendors namin. Sa amin naman, wala namang problema kasi Kahit pa paano okay yung dami yung inadagdagan kayo eh. medyo okay yung dami namin. Kaya lang, pag nagbakasyon, kagaya ngayon, magbabakasyon. Sunod-sunod sila. Sunod-sunod. Nagkatapat-tapat yung bakasyon. Eh, hindi naman pwedeng yung isa lang yung magbabakasyon, tapos next month nga na, pa-winter na.
Parating na yung winter, actually, ulan na nga ng ulan, malamig. Parang magano nga eh. Yung temperature nyo, kala mo fall na eh. Oh, 12 na, 15, 12, Sa ganyan. umaga, mas malamig pa Mas nga. malamig pa. So, ayun nga pala sa Pilipinas, nabaha na pa yun. Oo, grabe yung ulan sa atin. Tsaka yung bano, kahit saan. Hindi, nakikita mo yung epekto nung nung ninakaw na flood control. Tapos wala na. Wala na. Nabaliwala na yun. Pero balik tayo. Nakakaawa yung mga tao. Nakakaawa talaga. Balik tayo dito sa Canada, ganun din. Parang yung weather dito, parang ganun na rin pala. Iba-iba. Nag-ihil, nag-uulan. Hmm. Kaya, nagre-ready na yung mga tao. Kumbaga, nag-ano na ng mga last minute camping, yung mga last minute hike. Oo, usually may iba niyan hanggang September first September week pa, pa oo. nagka-camping. Pero ngayon, parang Parang- mapapaaga sila ng hinto. So, ayun. Medyo nagkasabay-sabay ng bakasyon. Kaya ipit din kami ng mga tao. Kulang din kami. Meron yung isa namatayan ng nanay. Kailangan niya umuwi. Teka, saan siya? El Salvador? El Salvador. Yung isa naman, yung namin, siya yung nag-take nung yung Inspector na schooling. hindi ko kinuha na schooling kasi nga medyo sketchy yung dating sa akin So siya yung nag-risk kasi nga gusto niya magkaroon ng posisyon dito Tsaka importante sa papel niya yun. Kasi wala pa silang papel, di ba? Refugee ang ano niya eh. Hindi, siya. Landed ba siya? Landed siya. Hindi niya pala kailangan. Hindi Kailangan na na niya. kailangan yun. Landed sila na permanent resident na agad. So, ayun. Kulang kami ngayon ng 2 tao. Kaya dikit din yung trabaho na. Actually, may pasok na kami sa weekend. Kaya lang, pagod na ako. Sabi ko, kung gusto niyo, mag-overtime na lang ako ng weekdays. Para Pero pag mapunan ko weekend yung, off talaga. mapunan ko yung para sa weekend. Sabi nila, mukhang kaya naman na hindi ako pumasok. Kasi, ayun nga, yung ibang Latino sa amin nag-decide na, yung isa, nag-decide na lumipat doon sa namin. Ibang kalaban namin kumpanya. Nung pa yun namimirata akala ko sa Pilipinas lang uso yun, dito rin pala. Nung time na bago ako doon, namirata sila ng mga painter namin tsaka blaster. Si Kevin tsaka yung Jeremy. Ano yun? Ando pa rin kaya yung mga yan? Wala na. Nagtayo na sarili raw yung Jeremy Kasi may kontak kami doon sa tatay nun Pag sobrang dami na ng trabaho namin, binibigay namin doon yung iba. Bali, ilang kumpanya yung binibigyan namin ng trabaho. Tapos, ayun nga, na siya doon, nag-resign na sa amin. Isa rin sa magaling Isa yun, yun. magaling yun, yung anak ni Melvin na yun. Sobrang galing na trabador nung Kaya pinirata rin, syempre. Tsaka, siguro may mga pangyayari din talaga na. Meron mga pamumuliti ka rin sa trabaho namin, kaya Hindi mawawala talaga kahit saan no? lahi-lahi. Lahi-lahi sa amin parang ganun Hindi pa rin mawala. Hindi nawawala yun. Ilang beses na ako Ikaw nga, ilang beses ka na politika rin doon. ilang beses na ako na politika ron, kaya lang hindi naman ako pumapayag na hindi sumasagot sa kanila, kaya Kailangan, hindi ka pwedeng pa, lalo ko alam mo nasa tama yung si mabait yun sobrang bait na hindi sumasagot yun. Ginawa niya lang, hindi na siya nagsalita, umalis na. Hindi na siya nakipag-deal o ano man. Kinausap siya, tinanong kung magkano gusto mong dagdag, ganyan. Sabi niya hindi, nakapag-decide na siya Parang yung ano mo na yun yung pride at saka Ang ego nangyari mo na kasi sa kanya, lead hand siya. Tsinaga niya na laborer lang muna. After ilang years nung nawala yung mga datihan doon, siya ginawa leadan. Tapos wala pang 1 year, pinalitan na kagad siya. Yun ang mahirap. Wala naman siyang ginagawa, di ba? Napunta ngayon siya doon sa isang department. Tinuruan siya mag-operate ng makina. So, nag-i-operator siya. Tapos, yung mga nandoon na operator, nilipat doon sa kabila. Naiwan siya. Naiiwan naman siya. So, sabi nga rin sa kanya, gusto mo ikaw maging leadan dyan. Tinanggap niya naman. Ginawa sa kanya, para manatili siya as a leadan, kailangan magstay ka ng graveyard shift kasi ayaw ng iba, walang Mahirap magano ng graveyard. Kasi trabaho mo mabigat na tapos graveyard ka pa, antok-antok ka doon. So, yun. Hindi pumayag. Sabi niya, may anak siya, kailangan niya ng
kailangan ng kasama ng mag-ina ko pag gabi. Kaya, Lalo bago lang bago sila na mag-asawa, kapapanganak diba? lang, oo. Kapapanganak lang ng time na yun. Siyempre, mas gusto mo may time sa family. Pag panggabi ka kasi, sa umaga tulog ka. Rest of the day. So, wala ka na talagang oras sa family. Oo. Ginawa sa kanya, sige, gagawin ka namin pang maga pero hindi ka nalidan. Tatanggalin yung Pumayag ngayon siya. Ang hindi niya ina-expect, tatanggalin din pala yung sinisweldo niya as a leadhan. ilang taon na siya ron. 14 years. Mas matagal pa sa'yo, di ba? Ang tagal na. Kumbaga, ano nga, kung dinagdagan ka na ng sahod, ba't babawasan pa, di ba? Dapat yun, ano na yun eh, parang, siyempre, loyalty mo doon sa kumpanya, di ba? Wala eh, hindi nila binibigay na gano'n. Kaya nga siguro na gano'n na siya. Nag-decide na rin na tama na. Ayun ang wake-up call dun sa mga ibang, ano niya, kalahin niya kasi kanina nag-uusap-usap sila, sabi nila, kung ganyan lang din ang ganyan, wala tayo na-expect dito. Lumipat na lang din tayo kapag meron ng iba. Lalo na mas maganda opening. ata ang offer. Sabi nung kumpanya kasi kinikwento sa akin kanina, sabi niya, you bring diversity in this company, sabi niya ganyan. Most of the guys here are untrained, yung starter pa lang. So you could be one of the newest addition na may experience. Baka may position Oo, pa siya baka ron. magka-position pa siya. Tapos sabi sa kanya, how much do you want for salary? Sabi naman niya, tapatan niyo lang yung yung sweldo ko na nakukuha ngayon sa Before kumpanya. siya bawasan. Oo, siguro. So binigay ito sa kanya. Tapos sabi, yan ang starting mo. After 3 months, pag nakita ko yung performance mo, plus $3 agad. Laki nun. Katabi lang namin yun, halos. Nasa 50 second lang sa may, alam Yung mo yung, nadadaanan natin pagka di ba? yung sa may pagan doon. Hmm. Sabi nung, I think they still need a experienced coater tsaka blaster daw. Wait, tapos sabi Sabi niya, sa'yo? tapos mga vendor na experience din. Patay sila pag nagkataon. Sabi ko, hindi muna ngayon kasi gusto ko muna makapag-backshed maya. Saka stable ka na rin talaga dyan eh. Maganda na rin yung sahod mo. Tapos inakbayan ako ni Dean. Sabi niya, stay put ka muna, sabi niya ganyan. Kasi magkakaroon ng shake-up yan, sigurado pag alis niya. Hindi yun yung right time para magpaano kayo ng... Sabi niya, magpapapa-meeting yan, magtatanong kung bakit nagkakaganon. Di sweldo, syempre, dagdag. Tapos dagdag Saka hindi, tao. kumbaga, doon na yung seniority mo dyan eh. Pag lumipat ka, syempre, pag bigla nag-slow May down, na yung next generation dyan eh. pag nag-slow down ng dyan, company, yung mga bago ang siguradong matatamaan, dyan, andyan ka na. Kuha mo naman na rin yung sahod na gusto mo. Yun nga, buti na lang nung binalik nila ako sa bagay, nandun lang. Doon ka pa rin naman, umiikot ka lang. Umiikot lang ako doon. Hindi nila tinanggal yung yung sweldong as a painter din. Which Which is is okay din. Kasi nagpipintura ka pa rin naman pag kailangan. Pag kailangan. Hindi na ako nag-stay doon na full time. Ayoko na rin kasi nung talaga ng amoy nung minsan napunta ako doon, naamoy ko eh. Naninibago ka na. Naninibago ako, parang lakas ng tama eh. Kaya nga okay na rin na nasa blasting ka uli. Hindi kasi ang punto natin, kaya nga tayo nagkatrabaho para sa pamilya natin. Siya, nagbuo pa lang siya ng pamilya, kapapanganak lang ng asawa niya, nagsisimula pa lang. Parang tinatanggal mo yung time do sa padre ng pamilya para do sa pamilya niya. Kasi pwede naman talaga siyang bigyan ng option na, sige, total, naman, baka umpisa pa lang ng family mo. Bigyan ka ng schedule na gusto mo para sa pamilya mo. Dapat gano'n, hindi yung... Makipag-deal muna sila. Oo. Pwede naman kasi gano'n eh. Tapos, hindi, tatanggalin kagad nila kagad sa pwesto, tatanggalan kagad nila. Siyempre, minsan, sa tagal mo nang tatrabaho, parang feeling mo hindi nakita yung halaga mo doon. Kasi, 14 years, biro mo, 14 years ka doon. Pag nag-quit pa naman dito, wala nakukuha na na severance. Quit ka na eh. Wala, severance. kaya nga lumipat na lang. Sana nga lang, mapaganda yung niya, pagkakalipat. Sana nga Kasi, yun medyo risky. Pwedeng mapaganda, pwedeng medyo later on. Sabi nga dun sa nag-umpisa ka naman sa wala,
Why not risk it na pwedeng wala, pwedeng meron, di ba? Para sugal, ganun. Possible naman mag-work sa kanya, kaya lang syempre may mga balak sumunod. Yun, baka medyo mahirapan. Hindi natin malalaman hanggat hindi mo, kumbaga, Hindi mo sinusubukan. hindi mo sinusubukan. Yung risk na, total, ganun din naman kabigat yung trabaho mo, ganun din naman yung ginagawa mo, tapos, Kumbaga, papahirapan ka timbangin pa. mo saan mas maganda, di ba? Oo. Kaso, hindi ka na nga makakabalik doon sa dati mo. Unless, tatawagan ka nila. Eh, sa amin naman kasi, kahit na nanilayout na nila, tinatawagan pa nila, di ba? Ako nga lang nun yung COVID, di ba? Pero, Hindi, COVID naman kasi yun. Kumbaga, reasonable na lahat talaga nagbawas ng tao. Hindi. Tinanong nila ako, di ba, one time, sabi nila, balikan muna rito. Tatanong ko sa kanila, hanggang kailan? Baka naman tatanggalin niya na naman ako pag ano. Hindi sila nakasagot. Eh, sabi ko, huwag na. May trabaho na ako. Tapos tinawagan ka na lang ulit nung ano na eh. Wala silang makuha eh. May kinuha sila, ilang beses na blaster yung kinuha nila, lahat nag-quit eh. Hindi kasi madali eh. Hindi madali ang nagmumukha madali lang yung trabaho pag kabisado mo na talaga. Pero kung from the scratch ka mag-uumpisa, mahirap. Tsatsagayin mo talaga. Kagaya ng paglipat mo ng bagong kumpanya. Panibagong pakikisama, panibagong Yan talaga. Kasama sa lahat risk yun. yun eh. Oo, lahat. Pwede kang pagtulong-tulungan doon. Pwede kang maging yung kumbaga, ikaw yung magiging apple of the eye nila. Kasi, syempre, may dala kang ibang talent eh. Ibang level yung dala mo eh. Eh, lalo pa sa amin kasi, wala silang pakialam. Sige, alam mo yan? Ano yun yan? Gawin mo. Parang gano'n, di ba? So, nagkakaroon kami lahat ng experience ng bawat isa. Yung sa coating lang yung hindi nila kayang gawin eh. Siyempre, Tsaka hindi sa mo basta-basta blasting. yun. Kailangan training muna yun. Kaso kaming mga nasa blasting tsaka sa coating, marunong kaming napupunta kami doon sa mga ibang department. Kaya Madali-dali. mas medyo Kaya mas malaki rin ang flexible. sahod nyo dun dahil nga mas kayo. Mas marami Flexible, alam. kayong napupuntahan. Pati mga makina, yun lang malaking big rig lang yung hindi ko na-operate doon eh. Na bending eh. Ay, yung automatic? Hindi yung automatic. Kakarga mo pa rin, kaya lang may mga program kasi doon sa computer yun eh. Yung sa CNC nga, medyo alam-alam ko na rin yun eh. Hindi ka na tinawag doon na? Hindi, kasi yung isang Ukrainian yung nilagay nila eh. Hindi, kasi kailangan nila sa sa coating eh. Ayun lang. Ayaw din nila akong pakawalan dun eh. And, ganun talaga ang buhay. Sabi ko nga eh, mahirap maghanap ng trabaho, pero pag dumating yung point na ganun, syempre. Depende sa sitwasyon, syempre. Kailangan i-consider mo lahat ng option. Nagawa ko nga mag-map ng Kumbaga, i-weighin mo kung ano yung mas maganda. Hindi, ibig sabihin eh, nanggaling ka na nga sa hirap eh. What more na hirap pa yung abutin mo dito. Galing ako sa Pilipinas, yung naging salesman ka ng mga kung ano-ano, naging Mas mabigat naman yung trabaho mo rito. parang janitor ka ng select, di ba? Kung ano-ano na rin eh, napasok mo doon, napunta ka na ng mga... Hindi, basta naman kahit ano yan eh, basta may marangal kang trabaho. Yung kumikita Sabihin ka, yung tiyaga, sipag at tiyaga, kailangan nandun pa rin talaga eh. lalo para sa pamilya. Hindi ko mo engineer ka o arkitekto ka o anong mataas ang posisyon mo sa Pilipinas pagdating mo sa isang bansa, hindi lang sa Canada. Kahit saan yan. Kahit saan ka napunta, mag-umpisa ka uli ng fast food or janitorial or cleaning services. Kailangan marunong kang tumanggap ng kapalaran mo, kumbaga. Pero marunong ka rin Nasa naman yun mag-improve. kung paano mo i-improve yung sarili mo later on. Siyempre sa una, kailangan mo maging Flexible. Harapin mo yung mga lalo pag pagsubok. sa ibang bansa. Hindi naman yun eh. Kumbaga lahat ganun, mag-a-adjust talaga. Hindi yung magiging feel bad ka sa sarili mo na bakit ganito lang yung trabaho. Pero minsan, yung mga ganong pakiramdam, yun din yung nagpupush sa'yo na mag-strive pa eh. Mag-strive harder sa buhay. Kasi, bakit ganito na lang ba ako? Ganito, tagalinis na lang ba ako? Labor na lang ba ako? Dun yung
magkakaroon ka ng mindset na gusto mo pang ma-improve yung ano mo, yung way ng trabaho mo or yung klase ng trabaho, di ba? Hmm. Iyan. Yun lang naman, na-share lang naman namin sa inyo yung mga kaganapan, lalo sa trabaho nila. Tsaka Siyempre, dito hindi maiwasan yun. sa Canada talaga, ganun talaga eh. Yung kalakaran ng trabaho eh. Maraming di mawawala yung politika, Ah. kahit saan yan. Yun nga eh. Tsaka yung pamimirata, ganyan. Baka may mga kakilala ka pa doon. Ganun doon Dito sa kasi amin. by referral talaga. Kaya kapag meron kang kakilala at medyo na-refer ka, malaki-laki ano Panalo yun. ka na nun. Malaki-laking chance yun. Kala ko sa Pilipinas lang yung ganun, di ba? Dito rin, ganun. Ganun nga din talaga. Sa amin nga, pag nag-repair ka, may ano ka pa eh. May bayad pa. May Hindi lang sa bayad inyo, pa. kahit naman saan eh. May bibigay ka pa ng 500. Referral fee. Kaya pag may napasok ka, pag natapos na yung proby, hindi naman right away. Basta natapos na yung probation, may makukuha. Kaya lang, pag sumablay ka naman doon sa ano, hindi ka na makakapag-repair. Yun lang. Ay nako, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong pakikinig at laging panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.